2,000 years later. So, para sa akin, yung tinnitus ko is a big signal. Yung parang signal siya na overstress yung aking katawan, yung aking mentality, yung aking mental health. So I have to step back. So papaano mo ito matawag nito papaano mo ito mapag-aaralan? Well, guys, normally, marami dito yung cognitive behavioral therapy. Yung cognitive behavioral therapy, guys, is malaking tulong yan. Binibigyan ka ng kaalaman how to respond, how to react about yung tinnitus mo, about yung palpitation mo, about your anxiety, about your depression, about your chronic stress, about yung kung ano yung nakakapastress sa'yo at nagtritrigger itong tinnitus mo. So, bibigyan kanila ng mga tawag nito ng explanation kung paano mo siya paano mo siya i-response, paano ka magre-react ka ba, exaggerate ba, or sasabihin mo lang sa sarili mo na, okay, kasi yung yung anxiety attack ko is umaatake siya. So, it means that overstress ako. So, hindi ko na control ng maayos. Kumbaga, hindi ko siya ng maayos, na balance yung aking stress. So, kailangan ko siyang i-balance. So, kapag may mga parang nahihirapan ka, na parang may gumugulo sa isipan mo, you have to write it down. Kung hindi mo ma-afford yung cognitive behavioral therapy, dito sa YouTube, makaka-search ka ng mga music na makakapag-relax sa tinnitus mo, and sa mga kung ano yung sa yung isipan, nakakapagpagulo, at yung nandiyan palagi yung isipan mo na yung iniisip mo talaga. So, kailangan mo talagang isulat kasi yung iniisip natin, yan yung nagko-cost lahat ng yung mga physical na ating nararamdaman. Hindi yung ating nararamdaman is nasa isipan. Kung yung nasa isipan natin, yun ang nagko-cost ng ating nararamdaman sa ating katawan. At itong tinnitus is isa rin itong yung nasa isip natin. Kasi, pag nakakarinig tayo ng kakaiba sa ating katawan or nakakaramdam tayo ng iba sa ating katawan, we exaggerate. We react sasabihin natin, parang may something na ako, o baka hindi ito normal, o baka may sakit na ako na tawag nito, parang baka may ugat na ditong kumbaga namamaga, or baka may cancer na, baka may ear problem ako, or something like that. So, marami nang parang lumalaki yung yung kumbaga yung iniisip mo. So, hindi yun maganda. So, kailangan talaga na magpakonsulta kayo sa isang psychiatrist. I know marami dito yung mga tao sa YouTube na nag-share sila ng kanilang mga experience. Ako, guys, nag-share din ako, but hindi po ako nagbibigay ng advice na ganito yung gawin ninyo kasi ito yung nakatulong sa akin. No. Hindi ibig sabihin na nakatulong sa akin is makakatulong din sa inyo. May para sa inyo kung magpapakonsulta kayo sa tamang psychiatrist. I know mahirap ngayon, sa panahon ngayon, mahirap makahanap ng psychiatrist na maiintindihan ka. Yung psychiatrist na hindi puro reseta ng antidepressant pills. Yung psychiatrist na ifo-focus sa'yo, yung attention niya sa'yo, na makikinig talaga, na walang may distraction. Kasi yung aking psychiatrist, guys, honestly, once na magsimula yung session, yung pag-uusap naming dalawa, he is a very calm, nakikinig talaga siya, nag-eye contact talaga. That is the most important. Kasi as a psychiatrist and your patient, you have to eye contact. And then also na
sincere ang taong ito na makinig sa'yo. Kasi may mga psychiatrist na puro tingin lang sila sa kanilang cellphone, sa kanilang relo, ano ba namang oras. Makikita mo talaga sa kanilang mukha na boring. Something like that, May mga psychiatrist na ganun. But yung psychiatrist ko talaga, kasi 8 years na akong nagpapa-psychiatrist. Until now. Honestly, until now. Hindi ko yun ikinahiya. Kasi hindi po ako nagpapakaano na sasabihin na, hindi naman yan makakatulong kasi dinidistract mo lang yung sarili mo. Anong gagawin mo kapag nandyan ka sa isang sitwasyon, lalo na itong tinnitus? Pag nasa sitwasyon, pag nangyayari yung ano mo na wala kang kaalaman, para kang mababaliw na hindi mo maintindihan, na gusto mo ng sagot sa mga katanungan kung ano nangyayari, kung may cancer ka ba, kung may pumutok ba na ugat dyan, or may something ba talaga na sa tainga mo, or sa tainga mo yan, o sa isip mo ba yan, or sa utak mo yan. So marami guys, marami. So only psychiatrist can answer all of that. Hindi man lahat, kasi all of that is like step by step. Madidiscover mo yan. Maiintindihan ng katawan mo. Hindi lang sasabihin ng isang tao, like dito sa YouTube sasabihin na, you have to accept that. Papaano mo maa-accept ang isang, like ditong tinnitus, kung wala kang kaalaman, kung kulang yung kaalaman mo? Papaano mo ma-accept yung anxiety disorder mo kung hindi mo naman alam, kung wala ka namang knowledge, di ba? At papaano mo ma-accept yung depression mo kung wala namang makakaintindi sa'yo, right? Na walang naiintindihan. Even ikaw, hindi mo maintindihan yung sarili mo. How much more yung mga taong nakapaligid sa'yo, right? Papaano mo ma-accept? So, yung advice ko sa mga taong nakakaranas ng tinnitus, well guys, magpa-psychiatrist kayo. Isabihin ninyo lahat kung ano yung nararamdaman ninyo. And then, if ever man may nababother sa inyong isipan, pumunta kayo sa isang doktor. Pumunta kayo sa espesyalista sa ears, nose, and mouth. And magpatingin kayo kasi sila yung pinaka-expert yan. Kasi like what I always said sa mga video ko, may mga doktor na expert sila sa iba-ibang parte ng katawan ng tao. May mga doktor naman in general alam nila, but hindi marami yung kanilang information about it. So pupunta talaga kayo sa isang espesyalista for that. So kung may na ko-confuse ka or na parang may bumabagabag ba sa isipan mo, magpakonsulta ka. And if the doctor, they ask everything, all the questions, sasabihin na kailan ito nangyari, itong tinnitus mo, itong kailan ito, or gaano katagal, gaano ito, kung baga, nawawala ba ito, or nagstay siya. Something like that. Marami yung mga tanong tayo guys. So yung doktor, papagtagpi-tagpiin yan. And then, itatanong kung mayroon kayong history about it or may history kayo ng mga sakit. So, pag ma-solbar yung doktor about it, yung kung ano talaga yung punot dulo, i-refer ka nila sa isang psychiatrist kasi ang psychiatrist ang magbibigay sa iyo ng tamang treatment. So, yun ang pinaka-importante. I know, sinasabi ko na madali, okay lang maniwala or okay lang makinig kayo dito sa YouTube. But, pinapaalalahanan ko lang sa inyo na mas best talaga na pumunta kayo sa isang psychiatrist. And mararamdaman ninyo kung ang inyong psychiatrist is okay, kumbaga panalo sa taste mo, panalo. Kumbaga yung kumbaga yung communication ninyo is maganda. Why not? You have to stay that. But pag alam mo yung psychiatrist mo, hindi siya nakakatulong, well, maghanap ka. Kasi hindi lang yan isa yung psychiatrist sa mundo. Makakahanap ka ng perfect or makakahanap ka ng isang psychiatrist na magkukompatible kayo. 'Di ba? So yun ang pinaka-importante. Kung ang goal mo talaga is gumaling dito sa tinnitus mo, dapat magpa-psychiatrist ka. Yun ang mga sagot sa mga katanungan ninyo. So, anyway guys, sana nakapagbigay ako ng knowledge again, ng information again sa mga taong makakapanood sa aking video at sa mga taong may mga tinnitus.
Sasabihin ko lang po sa inyo na maging ano lang kayo, maging tawag nito, maging um, i-balance lang ninyo ang inyong stress. At like what I always said, psychiatrist talaga, it helps kasi or maghanap kayo ng mga kaibigan na mapapagsabihan ninyo na of course yung kaibigan naman na hindi ka i-judge kasi yun ang pinaka-importante na dapat may kaibigan ka na hindi ka i-judge na handang makinig sa'yo. Yun ang pinaka-importante guys. Kasi pag may kaibigan ka naman lang ng judge sa'yo, syempre, hindi mo na mailalabas yung mga gusto mong sabihin, di ba? Kasi judgmental yung mga tao, di ba? So, I understand that. Naiintindihan ko, may mga punto yung ibang mga tao na may mga ganitong tinnitus na ayaw nilang kumbaga i-share sa ibang tao. But try to share to someone kasi syempre para din yan sa ano mo sa gaganda ng ano mo ng isipan mo kumbaga ikare-relax ng isipan mo. So anyway guys, thank you so much and thank you for watching my video all the time and supporting my channel, and kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe and comment and share it to your community or sa mga kaibigan ninyo na nagkakaroon ng tinnitus. So, disclaimer lang, hindi po ako doktor. Isa akong pasyente na na-diagnose na may tinnitus din. Isa rin akong patient na may panic disorder, acid reflux, silent acid reflux, depression, and suicidal thoughts. So, thank you so much and God bless us. See ya. Bye-bye.